Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, pagiging tapat sa konstitusyon, muling ipinangako ng Armed Forces of the Philippines. Mga panukalang batas na isinusulong ng Kamara na magpapahusay sa programa ng militar, suportado ng AFP. Patuloy na hakbang kontra katiwalian, muling tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. Paglilingkod ng may integridad sa ilalim ng bagong Pilipinas, ipinanawagan. 40 pesos na kada kilo ng bigas, mabibili na sa ilang piling pamilihan simula bukas. Sa ilalim pa rin yan ng Rice for All program ng Agriculture Department. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos sa Health Department na palakasin ang kampanya sa masusustansyang pagkain para tugunan ang malnutrisyon. China Coast Guard muling binomba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. At mga Pinoy sa South Korea nananatiling ligtas at maayos matapos alisin ang martial law roon. Biyahe pa South Korea, tuloy-tuloy lang ayon sa Embahada ng Pilipinas. Una sa ating mga balita, muli namang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na hakbang para masugpo ang katiwalian sa pamahalaan. Ipinanawagan naman ng Pangulo ang paglilingkod ng may integridad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. The war against corruption is far from over. Habang hindi pa tuluyang natutuldukan ang problema sa katiwalian, puspusan ang ginagawang hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para labanan ang korupsyon. Sa ika-5 State Conference ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC Implementation and Review, ipinanawagan ng punong ehekutibo ang paglilingkod ng may integridad na siyang isinusulong ng bagong Pilipinas. We must shift away from merely enforcing compliance with laws, rules and regulations, to steering our people towards the practice of integrity in their daily lives. Integrity that is rooted in katapatan, malasakit, pakikipagkapwa, and bayanihan. These need to be reinforced and sustained. Upang makapagtatag ng gobyernong tapat at may pananagutan sa taong bayan, isinabatas ni Pangulong Marcos ang New Government Act. Ito ay ang paggamit ng electronic system sa bidding o pagbili ng produkto at serbisyo ng pamahalaan. This shall be used by procuring entities, suppliers, manufacturers, distributors, contractors, consultants, and service providers to further increase efficiency, improve compliance, minimize the risk of corruption, reduce paper usage, and create a more detailed audit trail. Pinaigting din ang Electronic Freedom of Information Platform na nagsusulong sa transparency. Gamit ang e-platform, inilalathala ang detalye ng proyekto at programang ipinatutupad ng gobyerno habang nagkakaroon naman ng pagkakataon ang taong bayan na makita ang mga impormasyong nararapat nilang malaman. Pero hindi rito natatapos ang mga inisyatiba ng Administrasyong Marcos. Muling iginiit ng Pilipinas ang commitment sa UNCAC na labanan ang katiwalian sa pamamagitan ng isang manifesto. Nakasentro ito sa integrity, transparency at accountability na layong tuparin, bumuo at paghusayin pa ang mga pulisiya at hakbang para puksain ang korupsyon. We continue to collaborate on the international front, emphasizing the importance of global partnerships in combating corruption. By learning from and working with other nations, we strengthen our anti-corruption mechanisms while reaffirming our place as a proactive member of the global community. Together, these interconnected efforts form a united approach
to fostering a government that is efficient, accountable, and reflective of a nation committed to placing honor and integrity over self-interest. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Kamara ang proseso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Muli namang iginiit ng palasyo ang pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na wala itong maidudulot na mabuti. Nagbabalik si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan, and we are not going to encourage that. Yan ang tugon ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Inendorso na Akbayan Party List ang reklamong impeachment kay Duterte na isinampa ng ilang civic group at pamilya ng mga biktima ng tukhang. Ilan sa mga nabanggit na basihan ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, panunuhol, pagtataksil sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Malinaw anyang sariling inisyatiba ito ng mga pribadong mamamayan. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ipinaubaya ng Malacanang ang proseso sa Kamara at muling iginiit ang pahayag ni Pangulong Marcos na walang maidudulot na mabuti ang impeachment kay Duterte. Right now, mahirap kaming mag-comment dyan, but alam mo, what the House of Representatives is saying is we let the process flow. Kami naman, what do we need to say? The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support an effort to impeach kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa bayan. So, ganun dapat. Naging matunog ang pangalan ni Duterte nitong mga nakalipas na araw dahil sa hindi maipaliwanag na paggasta ng confidential fund at pagbabanta nitong pagpatay kay Pangulong Marcos. Mula sa PTV Manila, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Binatikos ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Makabayan Bloc dahil sa umano'y pagkasamantala ng mga tensyon sa politika para sa kanilang sariling kapakinabangan. Inakusahan ni Undersecretary Ernesto C. Torres Jr., Executive Director ng NTF-ELCAC, ang Makabayan Bloc na sinamantala ang naging pahayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa issue na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan ay pinagmumukan nito sila na tagapagtanggol ng demokrasya habang tinatago ang kanilang tunay na motibo at layunin. Tinutukoy dito ni Torres ang pagtutol ng grupo sa kahilingan ng Pangulo na ipatigil ang impeachment proceedings na bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng Communist Party of the Philippines o CPP para ipakita na mayroon umanong political instability. Bagay na salungat sa mandato ng NTF-ELCAC na itaguyod ang pagkakaisa at suporta sa administrasyon sa gitna ng mga kritisismo mula sa oposisyon. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na may mga nakarehistrong baril sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero nilinaw ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo na hindi pa nila maaring maisapubliko kung ilan ang baril na nakarehistro kay Duterte. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang sinasagawang investigasyon ng PNP para sa iba pang kaso na maaaring isampa laban sa pangalawang Pangulo. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa NBI para sa ginagawang investigasyon. Nauna nang sinampahan ng direct assault, disobedience at grave coercion ng QCPD si VP Sara matapos ang pangaharas na ginawa niya at ng kanyang mga tauhan umano kasabay sa ginawang paglipat sa Chief of Staff nito na si Attorney Zuleika Lopez sa St. Luke's Medical Center. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang investigation at tayo rin po ay nakikipag-ugnayan din po sa NBI. May sarili pong investigation ng NBI at kung kailangan po na mag-provide po tayo ng mga ebidensya to strengthen po yung kanilang mga kaso ay gagawin po natin.
Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatili ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng ilang senior officials ng AFP nang mag-courtesy call sila kay House Speaker Martin Romualdez kahapon. Sa kanilang pulong, nangako si Speaker Romualdez ng buong suporta ng Kamara sa AFP Modernization Program. Muli rin niyang iginiit ang kanyang proposal na itaas sa hindi bababa sa 350 pesos ang daily subsistence allowance ng mga sundalo. Alinsunod na rin sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na mas mapagbuti pa ang estado ng buhay ng mga uniformed personnel. Sabi ng House Speaker, sa ilalim ng 2025 budget proposal, naglaan na sila ng pondo para rito. At kung susuportahan pa ito ng Senado, tiyak na mas maganda ang kahihinatnan nito. The Speaker of the House also reiterated his support and that of the House of Representatives sa modernization po ng ating Armed Forces of the Philippines, as we really have to modernize with the demand of the modern times. Yes, sir. Maraming salamat po sa ating Speaker of the House. And again, in behalf of our Chief of Staff, the Armed Forces of the Philippines will always remain to be loyal to our Constitution. Muling nakaranas ng pangaharas ang mga barko ng Pilipinas mula sa mga barko ng China. Sa videong ibinahagi ng PCG spokesperson Jay Tariela, kitang-kita na ginigit-git habang binobomba ng water cannon ang barko ng BIFAR na BRP Datu Pagbuaya. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng maritime patrol ang BIFAR sa Bao de Masinloc kaninang umaga. Bukod dito ay nakaranas din ng dangerous maneuvers ang mga barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra, kung saan isa sa mga humarang ay ang mga barkong pandigma ng China na People's Liberation Army Navy o PLAN. Magandang balita po, simula bukas, makabibili na kayo ng 40 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling palengke. Sa ilalim pa rin po yan ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Sa Isaya Mirafuentes ng PTV, sa Balitang Pambansa, live. Tama ka dyan, magandang balita dahil simula bukas ay mabibili na ang tig 40 pesos na bigas sa ilang mga palengke sa Metro Manila. Si Evelyn ay naabutan naming namimili ng bigas sa Kamuning Market sa Quezon City. Kwento niya, araw-araw daw siyang namamalengke at isa sa mga pasani niya araw-araw ay ang mataas na presyo ng bigas. Mahal pa rin yung bigas ngayon eh. Kasi pinakababang bigas na nabibili ko, 45. Minsan, 50 pala, 50. Pero wala raw siyang magawa dahil alam niyang bigas ang kailangan na palaging nakahain sa hapagkainan. Ay malagaw sa amin yun kasi araw-araw yung pong kinakain namin. Ganun. Umaga, tanghali, hapunan. Pero tila magkakaroon ng kaunting kaginawa ng ilang mga mamimili. Dahil simula bukas, magtatayo ang Department of Agriculture ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa ilang palengke sa NCR na magtitinda ng well-milled rice na 40 pesos per kilo. Unang bubuksan ito bukas sa Guadalupe Public Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Maliban dito, target ng pamahalaan na magbukas din ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Balintawak Market, Cartimar Market, Grace Marketplace, May Paho Public Market at Paco Market. Mataas yung presyo ng bigas sa kasalukuyan at you can check actually nasa range ng 45 to more than 50 pesos lalo na sa Pasay. Pero hindi lang ito sa mga palengke dahil magbebenta rin ng murang bigas sa istasyon ng LRT sa Monumento at MRT station sa North Avenue. May mga nakabalot na tig 5 at 10 kilong bigas pero pwede pa rin tingi-tingik ang kilo ng bigas na bibilhin. At walang limit ito, kahit gaano karami, pwedeng-pwede. Any issue in terms of volume and stocks na meron tayo pagdating sa bigas. We'll start.
and eventually... Ayon pa sa DA, asahan ang hindi lang ito lalaganap sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang mga probinsya. We'll start with Metro Manila and eventually palalawakin sa iba pa ring mga probinsya. Nangako rin sila na sisikapin ng kagawaran na mapanatili ang presyo nito sa 40 pesos. Yung presyo ang kuha rito ng FTI ay nasa 37 to 38. So yung gastusin nila, siyempre may gasto sila sa packaging, itong mga ganito, logistics distribution. Yung 2 pesos, 2 to 3 pesos can cover yung kanilang gastusin. So makita natin na hindi malulugi yung FTI dito sa ganitong klaseng system. Magkahalo ang pagkukuhaan ng bigas, may imported at mayroon ding lokal. Bukas ang bilihan ng murang bigas ito tuwing Martes hanggang Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Alan, nandito ako ngayon sa Kamuning Public Market at isa to sa inaasahang tayuan ng kadiwa ng Pangulo Kiosk na magbibenta ng tig 40 pesos na bigas. Sa pag-iikot ko dito, napansin ko na ang kadalasang presyo ng bigas ay nasa 45 to 60 pesos. Kaya ayon sa mga mamimiling nakausap natin, malaking kaginhawaan para sa kanila kung magtutuloy-tuloy ang programang ito ng ating pamahalaan. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat ay Saya Mira Fuentes. Samantala, pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan ang paglaban sa malnutrisyon. Kasama na riyan ang pagpapalakas ng kampanya sa mga masusustansyang pagkain para sa mga bata. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Todo kayod si Juramay sa pagtitinda, mabigyan lamang ng sapat na pagkain at bitamina ang kanyang asawa na 6 na buwang buntis. Minsan na kasi nilang naranasang mamroblema sa panganay na anak na naging sakitin. Nagkasakit kasi kulang sa vitamins. Kaya ngayon? Nagsusumikap, magtinda. Kailangan talaga priority. Bakit sinisikap niyo talaga na makainom ng mga vitamins at yatas? Ay, para lang naman kay baby yun. Sa pagpupulong na ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga ahensya ng gobyerno, pinatututukan ng punong ehekutibo ang paglaban sa malnutrisyon. Iniutos niya ang pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa unang 1,000 araw ng mga bata, mula nang siya'y nabuo hanggang sa ika-24 na buwan ng bata. The emphasis should be on the first 1,000 days, which involves a pregnant mother, yung fetus pa lang ay nasa loob ng sapupunan, that they'll be given micronutrients, mainly iron, folic acid, and then the tetanus and diphtheria vaccine. And then pag napanganak na yan, dapat mabigyan ng mandatory initiation of breastfeeding. Ayon sa Health Department, mahalaga ito. Lumabas kasi sa pag-aaral na 3 sa bawat 10 bata, edad 5 taong gulang pababa, ay kulang sa nutrisyon na nag-ugat sa pagkukulang sa unang 1,000 araw nito. The problem is not the bansot. The problem is the low cognitive ability. Mahina yung utak because the brain development happens in the first 1,000 days. Inatasan ni Pangulong Marcos ang National Nutrition Council na pangunahan ang mga programang magtitiyak na masigla at maayos ang kalusugan ng mga bata. Kabilang ang paghatid ng libre pero masustansyang pagkain, bitamina, bakuna at regular na check-up. Simula 2026, gagawing convergence ang budget sa pagtutok sa tamang nutrisyon ng mga bata. Ibig sabihin, pagsasama-samahin ang pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isang layunin. Sa ngayon, nasa ₱250 bilyong ang budget ng Health Department para sa first 1,000 days sa mga bata. Inaasahang lolobo pa ito sa oras na magkaroon ng sama-samang aksyon sa pagtugon sa malnutrisyon. Ilan sa pagtutuunan ng pansin ang mga lugar na may mataas sa malnutrition rate, tulad na lamang sa Pangasinan, Isabela, Northern Samar, Bangsamoro at iba pang probinsya. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.
Nakaranas naman ng 5.7 magnitude na lindol ang ilang mga lugar sa Northern Luzon kaninang mag-aalas 3 ng umaga ngayong araw. Batay sa datos ng PHIVOLCS, nagsimula ang lindol sa North, East, South ng Bangi, Ilocos Norte. Naranasan ng intensity 5 sa mga bayan ng Lawag, Pagudpud, San Nicolas at iba pa sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Batac City, Purimao, Vigan City at Cabugao. Naranasan rin ang lindol sa ibang mga bayan sa Ilocos Sur, Abra, Baguio City, Mountain Province at sa Benguet. Samantala, pinag-iingat naman ng PHIVOLCS ang mga kababayan nating naninirahan malapit sa mga lugar dahil sa posibleng aftershock. Business as usual, ganyan ang sitwasyon sa South Korea ngayong inalis na ang martial law doon. Paliwanag ng Embahada ng Pilipinas, tuloy ang biyahe pa South Korea. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang dapat ipangamba. Ito ang naging pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa mga kababayan nating may kamag-anak sa South Korea. Binawi na rin kasi ang pagpapatupad ng martial law sa naturang bansa. Sa ngayon po, back to normal naman po ang sitwasyon. Patuloy pong bukas ang mga opisina, ang mga embahada rin po, regular operations po tayo, pati po ang mga eskwelahan, may pasok po ang mga kabataan dito po sa Seoul. Pagtitiyak ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, patuloy silang nakatutok sa sitwasyon para matiyak ang kaligtasan ng nasa 68,000 na mga Pilipino roon. Siyempre po, pag may mga ganyang pangyayari po na hindi naman po talaga inaasahan, no, ang ginagawa po natin, tayo po ay nagmo-monitor, inaalam po no, sa ating mga contacts kung anong sitwasyon. At siyempre po kasama po sa responsibilidad din po namin na abisuhan po ang ating mga kababayan po dito sa bansang Korea. Paliwanag pa ni Ambassador De Vega, maaari pa ring bumiyahe pa South Korea ang ating mga kababayan. Sa ngayon naman po, yung mga tanggap na po naming mga queries, mga tawag, ay patungkol naman po sa mga planong pagbiyahe, karamihan po. No? Kung okay lang pong ituloy nila yung biyahe nila o meron po silang inaasahang dumating na mga kaibigan o kakilala o kapamilya po na pupunta ho dito. Paalala naman ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, huwag magdalawang isip na lumapit o tumawag sa kanila, lalo't bukas ang mga contact number nila para agad makatugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Nagdeklara kagabi si South Korean President Yoon Suk Yeol ng isang emergency martial law dahil umano sa pakikiisa ng North Korea at pagsuporta nito sa mga aktibidad laban sa estado ng opposition party ng South Korea. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa. Nakipagpulong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa mga magulang ni Mary Jane Veloso nitong nakaraang araw. Malugod na tinanggap ni Kakdak sina Nanay Celia at Tatay Cesar Veloso kasama sina Joanna Concepcion at Josefina Carolina Pinkian ng Migrante Internacional. Para ibahagi ang magandang balita na sila'y makakatanggap ng karagdagang tulong pinansyal bilang suporta sa kanilang tahanan, kasabay ng pag-uwi ng anak nilang si Marites mula sa Saudi Arabia. Ang naturang tulong ay noon ng plano ni former DMW Secretary Susan Toots Ople para mapaganda ang kanilang living condition sa Nueva Ecija. Ipinaabot naman ni Nanay Celia ang kanyang pag-alala sa pagtanggi ng kanyang apo hinggil sa TESDA training na handog ng kagawaran. Dahil dito, inirekomenda muna ng DMW na sumailalim sa psychosocial counseling ang kanilang apo para maging handa. Makakatanggap rin ang mag-anak ng karagdagang medical assistance mula sa OFW Hospital sa Pampanga. Samantala, siniguro naman ng DMW ang pakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs hinggil sa hiling ng pamilya ni Veloso na compassionate visit kay Mary Jane. Handa na ang Manila Police District MPD sa traslasyon ng Poong Nazareno sa January 9 sa susunod na taon. May paalala naman ng mga opisyal at organizer sa mga deboto. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa.
Formal nang sinimulan kaninang umaga ang pagpupulong ng mga opisyal ng Quiapo Church at iba't ibang ahensya ang mga aktibidad kaugnay sa gagawing Traslasyon 2025. Tinalakay sa nasabing pulong ang paghahanda sa kapistahan ng Poong Nazareno sa darating na January 9 sa susunod na taon. Alas 6 pa lang ng umaga, nagsimula ng maglakad mula Quirino Grandstand patungong Quiapo Church ang buong grupo. Ayon kay Manila Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, layunin ng walkthrough na siguraduhin ligtas at walang magiging sagabal sa mga daraanan ng Jesus Nazareno at ng mga deboto nito. Ang preparation namin is for the same number din na nag-attend last year. Lahat ng ganun ang nagiging paghahanda namin ngayon. Closely coordinating kami sa barangay and at the same time nakamonitor na rin yung ating Intel community para mapaghahandaan itong darating na Nazareno 2025. Dagdag ng technical advisor ng Quiapo Church na si Alex Irazga, walang ipinagbago ang magiging rota nito, halintulad sa dinaanan nito noong Traslasyon 2024 at noong 2020. Hindi siya nagbabago. Yung dating mahigit 6 na kilometro, ganun din yon. Mula rito sa Grandstand hanggang Quiapo, daraan tayo sa Ayala Bridge. Kung meron mang konting pag-igsi, dahil nga we expect na medyo baka mabawasan ng tao ang mga darating dito dahil nga nandun na sila magdiriwang ng kapistahan sa kanilang mga parokya. Para naman sa karosa ng Poong Nazareno, matatanda ang enhanced na ito para sa nakaraang Traslasyon. Base pa sa mga opisyal, gawa sa pinatibay na tempered glass at bubong ang magiging karosa. Iwas moist at mas makikita ng mga deboto ang Poong Nazareno. Para naman sa mas pinahigpit na seguridad, kumuha rin ng dagdag na puwersa ng kapulisan mula Region 4A. Paulit-ulit naman na apela ng mga organizers at opisyal, iwasan ang pagsampa sa andas para iwas aberya. Mas mahalaga pa rin na pagtuunan ng pansin ang tunay na diwa ng selebrasyon. Ito ang kabanalan ng Poong Nazareno, ang malalim na debosyon at pagdalo sa misa sa araw ng kapistahan. National celebration ng pista ng Nazareno, inaasahang mas konti ang dadayo ng Traslasyon dito sa Maynila. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Nilinaw ng Korte Suprema na pinapayagang gamitin bilang ebidensya sa korte ang mga online chat logs at video. Sa desisyon ng Supreme Court, pinagtibay nito ang hatol ng Regional Trial Court na guilty laban sa isang Yul Vincent Rodriguez na inireklamo dahil sa qualified trafficking. Paliwanag ng korte, hindi may tuturing na paglabag sa Data Privacy Act ang pagproseso ng mga sensitibo at personal na impormasyon kung ito ay makatutulong para matukoy ang isang criminal liability ng isang iniimbestigahang akusado. May proteksyon din daw ng batas ang karapatan at interes ng mga nagrereklamo habang dinidinig ng korte ang kaso. Una nang hinatulan ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ng Regional Trial Court si Rodriguez at pinatawan ng multang 2 million pesos na pinagtibay din ng Court of Appeals. Samantala, nilinaw naman ng Land Transportation Office o LTO ang implementasyon ng dalawang memorando hinggil sa paggamit ng improvised plates na nananatiling suspendido muna until further notice. Matatandaan itong September 30 ngayong taon, nag-issue si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ng memorandum para suspendihin ang implementasyon ng dalawang circular upang magbigay panahon sa motor vehicle owners na makakuha ng kanilang mga plaka. Samantala, sinamahan naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mga motorcycle riders para kalampagin ang LTO. Panawagan ng senador, mapabilis pa ang pagre-release ng mga plaka. Aniya, maraming mga riders ang apektado rito na kailangan matugunan. So yung backlog ng LTO, 1.9 million o mahigit and still growing, walang kasalanan ng mga riders. Pag na-revoke yun, gumawa sila ng paraan na ma-produce by first quarter yung mga plaka. Kung hindi, ganito ulit yung sasapitin nila. Kawawa naman yung mga kababayan nating riders. Naniniwala ang Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque sa illegal na paraan. Ang update niyan alamin kay Luisa Erispe ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos magsumite ng counter affidavit ni Harry Roque sa Department of Justice sa reklamong qualified human trafficking laban sa kanya, ang DOJ isiniwalat na ang isinumite ni Roque na dokumento ninotaryuhan at sinumpaan niya sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Dito nabuo ang tanong, nakalabas na nga ba ng bansa ang dating presidential spokesperson na may immigration lookout bulletin mula pa noong Setyembre? Pero si Harry Roque nagsalita na at kinumpirma mismo na sa Abu Dhabi nga niya pinanumpaan ang kanyang salaysay. Affidavit pong ito ay sinimpang ko sa harapan ng Philippine Embassy, Philippine Consulate sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kung gusto nilang ma-verify na ako'y sumipot, tawagan po nila yung consul na notarized at tawagan din nila si Ambassador Ver na personally present nung ako'y nanumpa. Hindi naman dinetalye ni Roque paano o kailan siya nakalabas ng bansa. Pero sinabi niya hanggang sa ngayon wala pa rin siya sa Pilipinas pero nakaalis na umano siya ng Abu Dhabi. I'm no longer in Abu Dhabi. I went to Abu Dhabi para ma-subscribe yan but I'm no longer in Abu Dhabi. Pero ang Bureau of Immigration naniniwala na si Roque posibleng lumabas ng bansa sa illegal na paraan. Sa inilabas na pahayag ng BI, wala umanong kahit anong record ng paglabas ng bansa ni Roque. Imposible din umano na sa mga pantalan siya dumaan dahil may mga video sana na nakakita ng kanyang pagbiyahe. Pinag-aaralan na ng BI na masampahan ng kaso si Roque na falsification of public documents kung gumamit man ito ng peking dokumento para matanggap siya papasok ng Abu Dhabi o iba pang bansa. Samantala ang Department of Justice naman naniniwala na dapat na ring silipin ang mga point of entry at exit sa bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating the port, airports natin or mga private hangars and all that. I don't know. We don't want to speculate, but we have to really to know how these things happen. Mula sa PTV para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.